Okay, good morning. Ngayon ay October 11. So medyo gawa lang tayo medyo mahaba-habang update. So ito yung mga tanglad ko. Ayan, may mga tanglad tayo dyan na tinanim. Tapos ito naman yung mga lettuce na tinanim ko diretso sa lupa. Yan yung mga sobra nating seedlings na nandun. So yan, tingnan nyo na. Ganyan sila kalaki. Meron sila mga kaedad na sa hydroponics naman natin tinanim. So yan, may mga basil ako dyan. So nagtanim tayong basil para kaysa damo yung tumubo, at least yung mga makapapakinabangan natin yung tutubo dito. Maliban na lang sa ornamentals. So ito, mapansin nyo wala na. Pinutol ko yung main stem, yun nandito niya. Kasi masyado na marami nung parang mga gagamba-gagamba. Ayan o, dyan. Hindi ko lang alam kung saan sila lilipat. Tapos ito, basil din to, Thai basil. So ito, may mga gagamba-gagamba siya eh. Halata naman din sa dahon. Hindi ko lang kung anong pwedeng gawin eh. Pero yung mga bunga na yan, pipigilan muna natin sa paglaki yung mga bunga. So ititrim natin yan mamaya. And hayaan lang natin siyang tumaas-taas. Siguro pag mga dito na, pwede na natin siyang pabungahin. So ngayon, ganyan lang muna siya. So ito, medyo napansin nyo parang lanta yung dahon. Kasi sa palagi ko nakukulangan na siya ng tubig. Yung malaking container. Although yung sa taas, yung ibabaw, nakita nyo naman, moist na moist. Pero siguro dahil sa sobrang taas niya, may mga ugat dun sa ilalim na mas kailangan pa ng tubig. So, hindi na sumasapat yung 1.5 liters natin tubig. Or, pag ito naging effective, puputulin din natin yan, tapos hayaan natin yung isa na yon ang mag-grow hanggang katulad nitong kalaki. Pero ang dami niyang bunga, ayan. Pero nakukulangan na siya sa tubig. So, yan. Diligan ko muna, tapos lagyan natin ng dripper. Mamaya, pagkatapos ng video. So, yan. So, tuloy-tuloy naman siya. Mahaba, ayan, mula sa taas, bumaba na siya hanggang dito. Nandito na yung dulo. Hindi ko na siya naiayos. Hindi ko lang kung paano ko didiskartehan eh. Pero masyado na kasi mahaba. Parang isa't kalahati na siya. Mga 3 metro. Tingin pala yung aso ko. Pinakain yung mga punla kong tanglad eh. Although hindi naman niya inuubos lahat kasi namamatay yung iba. Dito naman, yung mga tinanim natin chives. Yung chives parang wala akong nakitang tumubo na chives. Dito petsa yata to eh. Pero yan isa sa yun nabanggit ko last time. Yan bata pa lang sila numinipis or nasisira yung ilalim. Dumping off ang tawag nila dyan. Isa yan sa problem pag nagtatanim ka diretso sa lupa. Which is hindi natin nararanasan dito sa ating lettuce. Maliban na lang kung yung substrate mo is masyadong acidic or may problema yung coco-peat. Pag masyadong acidic yung coco-peat, nagiging ganyan din. Nagkakaroon na rin ng dumping off. Or kung hindi natin sterilize ng maayos. Pero since naranasan na natin yun, naayos na natin yung coco-peat natin. So, sterilize natin yung coco-peat natin at least 10 minutes. Pag kumulo, 10 minutes, iwanan nyo. Then, after pa-sterilize, palamigin, then lagyan ng calcium nitrate. Yun yung importante. Kasi dati na hindi ako nagbababad ng calcium nitrate, ay nagkakamparain ng dumping off or minsan bansot yung paglaki ng ating lettuce. So, isa rin yun sa napansin ko. Alam ko, nabanggit ko ng mga previous videos na kahit 2 days lang na ibabad sa calcium nitrate, may napag-compare ako na nabanggit ko rin sa video natin na yung mga maliliit na nandun na punla is yung mga coco-peat na binabad ko lang ng 2 days, tapos yung mga malalaki na ng punla ay yan yung mga naibabad na at least 4 or 5 days sa calcium nitrate. So ngayon, at least 1 linggo talaga ako nagbababad sa calcium nitrate, which is ginawa din natin. Binabad ko ulit yung mga coco-peat ko doon na 2 days lang na ibabad para hindi mangyari yan. So makikita natin yan sa susunod kong punla, which is mamaya mapupunla ulit tayo and hopefully maging pantay-pantay yung laki nila at ma-prove natin na better siguro yung mga at least 5 days natin nakababad yung sterilized coco-peat sa calcium nitrate. Yung tititriban niya. So, nagpapadami rin ako ng tanglad kasi gusto ko dito sa lugar namin at least magtanim-tanim yan sa mga lugar. Sa kanto-kanto na yan kung papayagan naman nila. At least may mga gamit din
na, ayan mo naman, tanglad. May paggagamit naman tanglad. So, ito, pechay yata to. Tapos itong kabila, mustasa. Ayan. Konti lang to, tumubo sa mustasa. Actually, marami yan. Kaso nagkakaroon ng dumping off. Tulad nga ng sabi ko sa inyo. Eh, ang ginawa ko kasi ditong diskarte is parang sabog tanim. Nilagyan ko lang ng konting uka dyan sa gitna. Tapos nilagay ko lang yung buto. Tapos hayaan ko na lang silang lumaki. So, yan. So, medyo parang leggy naman talaga siya. Siguro sa variety, kung ano man. Pero ito yung mga lettuce natin. Ito yung mga na-damage ng mga ibon, no. So, pag magkaroon naman tayo ng budget, i-kokobera na natin talaga ito ng kahit net lang. Ito lang muna. Para lang hindi na nila pakilaman. Then, unti-unti, hanapin ko talaga kung saan sila dumadaan. Ayun, may mga tama ng insekto. Pero okay lang, ibon. Okay lang naman yan. Sa akin na yan, yung mga damage. Ito, damong Maria to sabi ng nanay ko. Nakatulong naman yan sa tenga niya kasi sumakit yung tenga niya nung nakaraan. So, paparamihin ko rin yan. Meron ako mga cuttings niyan. Ayun, may pinagputulan dito. Gagawa tayong cuttings. Gumawa rin naman nanay ko doon. Mukhang madali naman siyang padamihin. So, yun. So, herbal siguro yan. Ito, Thai basil. So, ayan, ayusin natin yung mga medyo nagtutulak doon, yung mga ornamentas na tinutulak yung net natin doon kasi doon dumadaan din yung ibon. So, ito, ayan, nakakalap yung mga natin. Sama-sama, mga Thai basil. Ito naman, sweet basil. Thai basil. So, lagay pa rin tayo dyan. So, nung nagpunla ako, siguro 5-6 na buto. Pero maganda talaga yung buto natin nung Thai basil Ito. Ano yan yung mga na-harvest na natin na buto yan dati. Ito naman yung sweet basil natin. So hopefully maka-harvest pa tayo doon. So tinitingnan din natin to. Almost everyday kung kaya yan. Titingnan kung may tama ng insekto. Mukhang wala naman. So sana hindi na bumalik. Dahil sa setup natin ngayon, twice a month na lang tayo mag-harvest. So next week, siguro Wednesday pa lang next week. O Friday kasi ngayon Wednesday next week start na natin yan i-harvest. Ano maganda no? Pwede na nga yung i-harvest Friday next week yung 42 days nila. So ito, yan goods na. May mga malalaki na tayo So pwede ko na siguro unti-untiin. Yung mga gusto nang makakuha, pwede na natin deliveran para unti-unting mabawasan dito. Ito naman yung heavily trimmed natin na mulberry Nagka-uka kasi dito pero tumuloy pa rin yung sanga dito. Ayan, ganda So, siguro after nyan, pag nag-brown na to, dito naman yung next na putol natin. Diyan. Para mag-branch out ulit siya. Pero sana, magganda yung bunga. Dito kasi, maliit yung bunga yan. Pinutol ko rin. Nagbubunga nga siya. Ang liit kasi ng bunga Ayan Yung pinagputulan nito, ito. Tumubo na rin so ayan, ito yung tanglad natin. So since paubos na yung tea ko sa baba, susunod po tanglad tea ang gagawin ko. Ubos din yan. Kaya gumawa na kagad tayo ng maraming tanglad dyan. Yung nandun sa gilid, kinukuha ko kasi mahirap i-harvest dun So yan, mga tanglad. Tapos ito yung Thai basil natin. Tinitingnan natin yung baka may mga buto doon. Yung mga natuyo na flower pods. Minsan kasi may mga buto. Yan, kailangan lang ito. May mga natuyo doon. Titingnan natin. Lalo na tong sweet basil kasi medyo konti lang yung alaga ko niyan, yung buto niyan. So ito naman yung damong Maria. Yan. Lagay muna natin sa ganun. May mga ganun ako. So malamang iaangat ko yan kasi pinagtitiripan nga ng aso ko. So yun, may Thai basil na lang doon tsaka sweet basil. Yun lang naman yung nandun. So ito, yan, pakita ko sa inyo. Nakita niyo yung laki doon ng mga lettuce, 'di ba? Doon sa may lupa. Ito yung kaedad niya. So malaki yung diferensya, parang ito dalawang beses yung laki kumpara doon So kasi based sa pagkakaintindi ko or sa pagkakaintindi ko,
Ang hydroponics kasi natin, umpisa pa lang, nilagay mo yung binhi mo dyan, accessible na agad sa kanila yung nutrients na kailangan nila. Kumbaga, may fertilizer na kagad sila. Samantalang, pag nasa lupa ka kasi, ang gumagawa ng nutrients mo para sa halaman is yung mga microorganisms o yung mga organic matters na natin, organism, panananan dyan. Sila yung gagawa ng pagkain para sa halaman mo. Tapos at the same time, yung halaman naman bibigay sa kanila ng oxygen. So, give and take sila dyan. Ang nagiging difference lang is dito kasi, paglagay ng binhi, accessible na kagad sa kanila yung nutrients na yun. Doon, siyempre mag-establish pa yung root and gagawa pa ng nutrients yung mga organism para sa kanila. Kaya, lumalabas, mas mabilis talagang lumaki dito sa hydroponics. And isa pa sa bentahe ko dito sa hydroponics, hindi na kasi ako nagdidilig kasi nakababad na sila sa tubig. May mga times kasi na umaalis kami 2-3 days sa labas, sigurado mamamatay. Katulad nitong damong Maria na to, ang takaw niyan sa tubig. Kaya palagay ko 2 days talaga malalantayan. Ito nga, pipino ko. Nung napansin ko lang na ganyan siya, nung humaba talaga siya. So, sa palagay ko, nakukulangan na siya sa tubig. So, sana, maging effective tong kabilang experiment natin para yun na lang din gagawin natin dito. So, puputulin ko na siya. Pero banda dito, puputulin ko na siya. Tapos, hayaan na lang natin siyang lumaki. Lalagyan na lang din natin siya ng guide, katulad nito. Yung nakaraan kasi, hindi ko nalagyan ng guide eh. Sorry. Hindi ko nalagyan ng guide. Kasi mapansin nyo may mga white flies, no? Sinubukan ko siya spray ng Icon. Hindi ko sure kung white flies nga yun, pero maliliit na puti. Ganun pa rin eh. Andun pa rin siya. Yan. Pero syempre, nag-spray tayo pag walang bunga. O kaya, pag mag-spray man ako dito sa mga part na walang bunga, doon lang. Hindi natin na inaasikaso yun sa baba, ay sa taas. So, yun lang naman yung nangyayari sa atin ngayon. So, tanim-tanim. Then, may mga problema pa rin sa ibon. Pero minimal na lang yung sa ibon eh. Yung insekto talaga ang problema ko. At saka ito pa pala. Yung sunpot, yung dating sunpot kasi banda dito. Dito. Ngayon, ang sunpot ko, mula na dito. So, napupunta niya sa likod. So, mapapansin nyo, dito. Dito na lang yung araw. Kaya isa yan sa problem din na hinaharap din natin ngayon. Siguro adjust ko ng konti dyan. Tsaka mapapansin mo yun sa halaman ito. Makita mo yung mga dahon natin papunta doon. Kasi nga kulang na siya ng araw. Nakukulangan na siya ng araw dito. Tsaka mas maputla siya based sa pagkakakita ko kaysa sa mga nandun natin. So, learning naman yan. So, siguro ito pagka-harvest natin ito, urong natin ng konti doon para lang may madaanan tayo doon kahit konti. Para may adjust naman, i-adjust natin doon. Hindi na natin lalagyan ng pathway dito sa gitna. Pero lalagyan lang natin siya ng enough spacing para makagrow. Hindi sila masyado magsiksikan. Okay? So, iniisip ko pa lang, pero malamang gagawin ko. Lalagay pa tayo dito. So, 2, 4, 6, 7. Kaya pa ba 8? Kasi ang problema ko ito eh. Matatakpan kasi talaga siya eh. Siguro 7. Yan, 7 dyan, 7. So, 7 times 15, 105. So, kakayanin natin ng 205 per week. So, per month. So, medyo okay na yun kasi mas dumami and introduce na rin kasi agad natin yung salad natin, which is yung magiging composition ng salad natin is syempre lettuce, cucumber, tomato, pineapple, at saka carrots. Yun. Palagay ko yun yung 4 na main ingredients natin doon. Then, yung mga high protein na gusto ng high protein, yan yung may mga it's either tuna or chicken. Yan. Then, sa dressing naman, ano yung ginagamit kong dressing? Parang yung sesame seed dressing na yun. QP o kaya yung Thousand Islands na lang ng Lady's Choice.
Yun yung iniisip kong dalawang possible option ng or vinaigrette. Yung iba kasi vinegar na lang din ang gusto eh. Hanap tayo ng vinaigrette doon na medyo mababa yung sugar para trip din natin gamitin. Yung balsamic vinegar kasi medyo mataas ang sugar content kaya hindi ako gumagamit. Gumamit ako noon pero inuubos ko na lang. Pero gusto ko less sugar na yung diet ko ngayon. Less sugar, less carbs. So more on protein and more on fiber ang diet natin. Which is okay naman. From previous pure plant-based, medyo hindi kasi ko kaya or medyo nagsasawa kagad ako. Medyo okay tayo ngayon dito sa protein and fiber. Pero kanya-kanya naman trip yan. Basta marami kayong vegetable na kinakain sa palagay ko, goods naman kayo. Okay, so yun lang. Sikasuin ko lang muna to kasi kawawa naman. At lagyan na rin natin ng tali yung maliit na yon para mag-guide sa kanya pataas. So, ayun. Thank you very much. So, binigyan ko lang kayo ng mahaba-habang introduction or mahaba-habang kwento sa mga nangyayari dito. So, kung may mga tanong kayo, message nyo lang or comment nyo lang and tingnan natin kung masasagot natin. Yun lang. Bye-bye.